Kaugnay naman po sa pagbabaklas ng campaign paraphernalia na nakapaskil pa rin sa mga hindi tamang lugar, makakausap po natin sa ating linya ng telepono si Attorney Emerson Carlos, Chairman ng MMDA. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Magandang tanghali sa nanonood. 2 weeks to go, sir, no? Bago ang eleksyon, kamustahin po lang namin kung nagpapatuloy pa rin po ba ang inyong oplan na baklas ng MMDA? Oo, tuloy pa ho yun. Wala naman huminto tungkol doon sa operation namin doon. At yung resulta nga po, nung makikita nyo doon sa aming lalagyan ng mga natanggal, makikita nyo yung gabundok na naman ho. O ano hong balak natin gawin doon? Dahil alam naman ho natin, ang dami ho talaga noon na pasaway, no? Na hanggang sa ngayon, may mga nagpapaskil doon sa mga bawal na lugar at dumarami lamang bilang basura, syempre. Meron naman po tayo kasing mga nagre-request na sa kanila na lang daw mapunta yan para ma-recycle nila. Pero of course, chinecheck din natin at kailangan natin yung confirmation at consent ng COMELEC bago natin ma-release sa kanila itong mga hinihingi nilang mga natanggal na mga posters. Tuloy pa rin po ba yung tally system na sinasabi ninyo kung sino ho yung mga pinaka-pasaway doon sa mga lumalabag talaga na mga politiko? Actually, hindi ho kami naggaganon. Binibigyan lang namin ng picture at ng ang COMELEC tungkol ho sa mga natatanggal ho namin. Di naman ho kami tumitingin kung siya yung pinakamarami or siya yung pinakamaraming kung saan lugar na pupunta. Wala ho kayong gano'n. Ano lang po kami. Kung ano lang ho yung makita, kung ano ho yung turo ng COMELEC, tinatanggal namin, kinukunan mo ng picture. Oo, kasi attorney, kaya ko natanong yan dahil initially, di ba ganyan ho ang naging report, na itatali daw ninyo itong mga nakukuhang COMELEC posters. So hindi na pala. Hindi baka ho tali yung binibilang kung ilan yung total. Pero as insofar as personalities is concerned, hindi kami nagbibilang kung sino yung kandidatong to, kung ilan yung posters. At least malinaw po yan, kasi yan ho ang unang pagkaintindi ho sa mga reports na nakuha natin initially, na kumbaga para bang may parusa, parang ganun kung sino yung pinakapasaway na ibibigay nyo sa COMELEC. So wala naman pala. Wala hong gano'n. Ang COMELEC kung magde-decide kung ano hong gagawin sa mga pinakikita namin ebidensya sa kanila. Okay, so ito naman po tungkol sa no contact apprehension na policy ng MMDA sa traffic violators. Kamusta na ho ang ating datos? Tumataas pa rin po ba? Ito hong mga nakalipas na araw, mahigit 2,000 kada isang araw. Ang total natin, ang total ho natin is 3,000 na po. Okay, so total updated po na. yan. Ang maganda nga ho nito is bumaba na. Nagsimula nang bumaba yung mga numbers natin. Dati nag-average tayo ng mga 300 per day. Yung figure natin kanina, mababa na po, hindi na ganoon kadami. Ano kaya ang nagiging dahilan? Medyo nagiging conscious na ho ang ating mga, kumbaga, drivers, mga motorista tungkol po dito? Oo, naging conscious na yung mga tao kasi napag-uusapan din kahit saan ang balita ng ating mga kasama dito, kahit kung saan lugar, yun ang pinag-uusapan daw. So kung habang pinag-uusapan yan at nagkakaroon ng consciousness ang mga tao tungkol sa traffic apprehension natin, ng mga CCTV, mas magiging effective po ito. Kahapon po, napag-usapan din siyempre ng ating mga presidentiables ang kanilang mga susolusyonin para dito sa traffic. Kayo po ba ay may ilulunsad pa ng mga bagong programa para makabawas-bawas naman sa napakatinding traffic sa Metro Manila? Well, pinapaigting lang po natin yung mga natin. Gaya ho ng itong no contact apprehension, ano lang ho naman yun, nire-launch lang natin. Dati na pong meron na tayong ganyang programa. I see. So more than 3,000 na pala itong mga violators natin dun sa traffic apprehension. And hopefully, sir, ito talaga bumababa by the day. Sabi nyo nga 300 lang so far per day. So, ganito ho. So, yung mga traffic enforcers naman, syempre marami ho tayong mga nakikita ho na nasa daan at talagang minsan talagang hindi ho maiwasan na maawa. Dahil sa init ho ng panahon, meron ho ba kayong mga ginagawang programa to protect them naman against the heat of the sun? Syempre napakatindi ho ang ating init factor ngayon. Yes, even before dumating yung summer, naglunsad na tayo ng heat stroke break para sa ating mga tauhan. So that may panahon po sa araw na pwede po silang lumilim muna sa kanilang trabaho. Alright. Anything else, sir? May gusto kayong i-announce ba na mga gagawin po ninyong iba pang rerouting? Meron pa ba tayo mga ganun pa na papatupad po lalo na't mag-e-eleksyon? Ano lang ho, just follow traffic rules.
Alright, maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras. Yan naman po si MMD Chairman Attorney Emerson Carlos.